Hey mga brods, ito na nga may nakita ng susunod na Chris Ross dito sa San Miguel Birmen dahil gusto nalang kunin. Ito pong from UE Red Warriors na si G. Gerald Wilson. Yes mga brods, ang 6th float point guard ng UE Red Warriors. Ito pong film kasi na ito, grabe rin kasi kung umassist, grabe rin kung gumawa ng play. Kumbaga parang Chris Ross ang nakikita dito ng San Miguel Birmen. Kaya nga ito yung gustong kunin ngayon ng SMB, pero alam din man natin na ito pong San Miguel Birmen ay busy ngayon sa finals round against TNT Tropang Giga mga kabrods. Pagkatapos nilang patumbay ng Barangay Nebra San Miguel, syempre hindi pa rin titigil doon ng SMB na kahit ganito kalakas na yung lineup nila ay magdadagdag pa rin sila. Kumbaga nagre-rebuild na ng panibagong lineup ang SMB ngayon dahil puro batang players nga ang hinahanap na nila dahil yung mga ibang players dito nagkakaedad na rin, di ba mga kabrods? Kaya ito pong si Chris Ross, syempre patapos na rin ang era nito, kaya nga ito naghahanap na sila ng panibagong Ross sa SMB. So ito nakita nila si G. Gerald Wilson, kumbaga mga kabrods ay nakikitaan nilang the next Chris Ross ng SMB. Ito, yung assist, yung leadership nito sa UE Red Warriors, dapat nga mga bros, madadraft na sana ito ngayong 2025. Ito sana yung kukunin ng SMB, pero yun nga, na-delay pa yun. So sayang lang, dahil ito pong si Wilson, yun, nag-ibang laro na rin mga kabrods, nag-iba yung team, nag-iba yung landas na ito. Pero yun nga, ngayon kasing 2026, mga kabrods, ang dami ng mga players na gustong i-recruit ngayon ng SMB. Kung di man nila makakuha ito pong si G. Gerald Wilson agad, mga kabrods, ay idadaan nila ito sa maayos na proseso kung saan idadraft na nila ito ngayong 2026. Tutulungan sa mga papers dahil yan din naman ang problema ng mga film natin. Kapag magpapadraft sa PBA, pag yung incomplete papers sila, hindi mo naipasa yung mga requirements dito sa atin sa PBA, tsak talaga na hindi ka makakatuloy ng PBA draft. Pero pag tutulungan ka ng koponan na katulad ng SMB, ilista mo na yung lineup mo mga ka-Brazil. Ito pong si Wilson, ito talaga yung dinidiin ngayon ng SMB na makuha nila ito pong point guard na ito. So marami tayong mga players and reports mga ka-Brazil rumors na ito pong SMB kasi rebuilding na pa rin mga kabrods. As of now, syempre, nag-aasikaso yung plano kung paano talunin ng TNT dahil medyo madugo-dugo rin. Ito pong labanan ng finals na ito dito ngayong All Filipino Cup 2026 Championship Round. So hindi rin biro na makalaban ng TNT Tropang Giga. Dito nila makikita yung mga weaknesses din nila dahil mga kabrods, kakaibang player rin. Ito pong si G. Gerald Wilson mga kabrods. Yes, dito makikita kung talagang kaya pa ba ni Chris Ross. Pag hindi na, ito na, ipupush na talaga nila ito pong kay Wilson. Dahil mga bros, ito pong film na ito, bata-batang player lang din. So, hindi rin natin masisisi ang SMB na puro recruit sila ng mga batang players. Mga kabrods, afford din naman nila di ba? Hindi rin natin masabi na ito pong mga SMB haters natin na bakit palaging nagpapalakas ang SMB, palaging sila na naman ang pinapalakas ni Boss Al mga kabrods. Pero yun nga lang, ito po kasing San Miguel Birmen, hinabol nila yung Grand Slam bid na ito, ginagawa na nila ngayon. Kaya nga ito po mga kabrods, kaya makagugulat kayo, nasa championship round na naman ng SMB. Dahil yun nga, mas maganda kasi yung programa na ito. Mas focus yung laro na ito, mas maganda yung lineup na ito kaysa sa Barangay Nebra San Miguel. Kaya nga mga kabrods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba, ito na ba yung magiging future ng SMB sa laro, sa future ng basketball ng San Miguel Birmen sa franchise nila na makuha ito pong si G. Gerald Wilson? Kaya komento mo lang po dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabalbalita naman natin mga brods, from enemy to friends nga. Ito pong si Raymond Aguilar and Juan Gomez de Leaño na nag-aasaran na ito, inasaran niya kasi ito po mga gestures nito po ni Juan Gomez, ni Raymond Aguilar mga kabrods. Tapos nag-react din naman ito pong si Juan Gomez de Leaño sa pagkatalo nga ng Converge Ginebra sa semis mga kabrods. Ito, Mr. Never Heard nga daw ito pong si Raymond Aguilar mga kabrods. Kumbaga never heard daw niya itong nakita, or never heard din niya itong narinig dito sa PBA na meron palang Raymond Aguilar sa Ginebra San Miguel. Kaya mga kabrods, kahit bench lang yan, ito,
kumakana pa rin yan. Kaya, diba, pinagtakpan ito ni Coach Tim Cone. Pero yun nga, kaya sa ganun, binansagang Mr. Neverheard na tuloy si Raymond Aguilar ngayon. Pero syempre, talo ang Ginebra sa SMB. So, ito magre-rebuild na ulit sila ng panibagong lineup. Talo sila sa semis sa best of 7 ng SMB. Kaya ito, ang daming weaknesses na nakita ng Ginebra. So, ito, mga kabrods, ito pong si Raymond Aguilar, kakaasar niya dito kay Juan Gomez de Leano. Mga kabrods, sabi rin sa reports and rumors, parang humihingi na rin ng apology rin. Ito pong dalawang players na ito sa isa't isa. Kaya nga after nun, gusto namang i-recruit din. Ito pala yung mga mangyayari. So, from asaran to recruitment ang nangyari. Dahil Raymond Aguilar nga gustong i-recruit ito pong si Juan Gomez de Leano. Mga kabrods, yes. Dahil alam din naman natin na lakas na ng mga Ginebra point guards natin. Pero tignan nyo naman, pagdating sa SMB, hirap na talaga ang Ginebra. Syempre, unang-unang big man. Tapos, scorer ay kulang na kulang ang Ginebra dyan. Kaya nga mga brods, nung nakalaban din kasi ng Ginebra, ito pong Converge 5 Xers na pinapanguna ni Juan Gomez de Leano, ay talagang napahanga rin sila kay Juan GDL. Kahit ito yung inaasar rin ni Raymond Aguilar. Pero syempre, napapahanga rin din talaga siya dito kay Juan Gomez de Leano. Kaya nga gusto niyang i-recruit na. Ayain ito pong si Juan Gomez de Leano dito sa Barangay Ginebra San Miguel dahil kulang sa scoring ang Ginebra. So once na makuha naman ito ng Ginebra mga kabrods, ito dagdag scorer ito para sa kanila. Kung alam nyo lang ito pong si Juan GDL, talagang scorer ito ng Converge 5 Xers. Biruin nyo yan. First season niya dito sa PBA pero ang dami na niyang pinahirapan, ang dami na niyang pinaiyak. Nakatungtong pa agad ng semis round. Ito pong Converge 5 Xers. Playoffs round mga kabrods. Kaya talagang hangang-hanga sila dito kay Juan Gomez de Leano. Kaya mga kabrods, ito pong si Raymond Aguilar talagang gustong-gusto na niyang makakuha. Ito pong si Juan Gomez de Leano mga kabrods. Kahit yun, despite sa mga nangyaring issue sa kanila, mga kabrods, makakabuti pa pala dahil magiging kaibigan din sila. Tapos magre-recruit pa ito pong si Raymond Aguilar dito sa Converge Fiber Xers. Diba ang ganda nun mga kabrods? Pero yun nga lang, medyo malaki-laki kasi ito pong si Juan Gomez de Leano. And may good news din naman na ito pong si Juan GDL ay papayag din ito sa Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. Gusto nga rin niyang makapag-champion din dito sa PBA mga kabrods. Gusto rin niyang sumandi pwersa sa isang kupunan na malakas na. Kaya mga kabrods, willing din siyang mailipat ito pong kanyang kontrata dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero yun nga mga brods, kailangan may offer ito pong Ginebra sa Converge Fiber Xers yung kasing value ni Juan Gomez de Leano. Kaya dyan ko na kayo tatanungin mga kabrods, sa tingin nyo ba sino ang ka-value ni Juan Gomez de Leano dito sa Barangay Ginebra San Miguel? Or kung hindi man mga kabrods, baka tapusin ni Juan GDL yung kontrata tapos tsaka siya magpa-free agent, dun i-recruit ng Ginebra ito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Try eruption lang. I'm out.